Germany versus Turkey Eurobasket Final Game Preview, Prediction and Key Players. Ang Eurobasket Final ngayong taon ay nakatakda para sa isang kapanapanabik na laban sa pagitan ng Germany at Turkey, dalawang team na dumaan sa tournament ng walang talo at ngayon ay magtatagpo sa pinakamalaking entablado. Parehong may dalang kasaysayan at gutom sa tagumpay ang dalawang bansa. Hinahangad ng Turkey ang kanilang unang kampyonato matapos ang pagiging runner-up noon, habang nais ng Germany na maiangat muli ang tropeyo. Matindi ang inaasahan sa laban na ito dahil parehong taglay ng mga teams ang kombinasyon ng karanasan, kabataan at stars at halos perpekto ang pagsalungat ng kanilang mga estilo ng laro na nangangakong magiging isang tensyonadong laban hanggang sa huling segundo. Pumasok ang Germany sa final matapos talunin ang Finland sa semifinals kung saan si Dennis Schroeder ay muling nagpakitang gilas sa kanyang 26 na puntos at 12 assist. Pinapaalalahanan ang lahat kung bakit siya pa rin ang puso ng opensa ng team. Kasama niya, si Franz Wagner ay may mahalagang papel bilang scorer at defender habang si Daniel Theis ay nagbigay ng sukat at proteksyon sa ilalim para sa balanse ng loob. Ang lakas ng Germany ay nasa kanilang balanseng estilo, kaya nilang maglaro ng mabilis sa tulong ni Schroeder, lumikha ng mismatch sa pamamagitan ni Wagner at umasa pa rin sa mga big men tulad ni Theis sa loob. Ang susi para sa team ay kung gaano kaepektibong makakatulong ang kanilang mga role players tulad ni Andreas Obst sa pamamagitan ng tamang timing ng mga 3-point shot. Kapag mainit ang shooters ng Germany, nagkakaroon si Schroeder ng espasyo para umatake sa paint at pinipilit ang depensa na magkalat kaya't nagbubukas ng maraming option sa opensa. Sa kabilang banda, pumasok ang Turkey sa final na puno ng kumpiyansa matapos ang isang dominanteng panalo laban sa Greece. Ang star ng laban na yon ay si Erkan Osmani na sumabog sa 28 puntos, ipinapakita ang isang nakamamatay na kombinasyon ng efficiency at aggressiveness. Hindi rin nagpapahuli si Alperen Sengun na nagtala ng 15 puntos, 12 rebounds at 6 na assists. Patunay kung bakit isa siya sa pinakakompletong big men sa Europa ngayon. Sina Sidi Osman at Shane Larkin ay nagbibigay ng katatagan sa wings, kayang gumawa ng malalaking tira at stabilize ang opensa sa mga crucial na sandali. Dagdag pa si Furkan Korkmaz bilang banta sa perimeter. Sa dami ng kanilang armas, kayang guluhin ng Turkey ang depensa gamit ang inside-outside play. Ang laro ng Turkey ay nakasandal sa physicality sa loob at ritmo mula sa labas. Kapag sila ang nagdidikta ng tempo, kaya nilang durugin ang kalaban gamit ang kanilang haba at enerhiya. Ang matchup ni Schroeder at Larkin ay isa sa mga dapat abangan. Parehong gustong kontrolin ang bilis ng laro at gumawa ng plays para sa kanilang mga teammates. Si Schroeder ay mahusay sa paglusot sa rim, habang si Larkin ay mas pabor sa paggamit ng shooting range at bilis upang lumikha ng opensa. Sa frontcourt, ang labanan ni Daniel Theis at Alperen Sengun ay maaaring maging mapagpasyang bahagi ng laban. Kapag nakuha ni Theis na pigilan si Sengun at iwasan ang madadaling second chance points, malaking kalamangan ito para sa Germany. Ngunit kapag agad na nagpakita ng dominasyon si Sengun, malamang na makuha ng Turkey ang kontrol sa loob at mapilitang mag-adjust ang Germany. Isang mahalagang aspeto rin ang turnovers at transition play. Sanay ang Turkey sa pagpilit ng pagkakamali mula sa Greece at agad itong pinarusahan sa fast break, kaya't kailangang pahalagahan ng Germany ang bawat posisyon. Napakahalaga ng desisyon ni Schroeder. Kapag siya'y kalmado, maayos ang agos ng laro ng Germany, pero kung ma-pressure siya ng depensa ng Turkey, mabilis na maaaring magbago ang momentum. Sa kabilang banda, kailangan ding bantayan ng Turkey ang sobrang pag-asa sa isolation plays. Kapag sila'y mahusay sa ball movement, halos hindi sila mapigilan, pero kapag tumigil ang galaw ng bola, madaling makakaporma ang disiplinadong depensa ng Germany. Mahalaga rin ang magiging papel ng mga bench players. May lalim ang Germany sa shooters tulad ni Obst at mga depensibong player na kayang pahingahin ang starters nang hindi bumababa ang intensity. Ang bench ng Turkey ay pantay na mapanganib, lalo na kapag nakakuha ng ritmo sa labas si Korkmaz. Sa laban ng ganito kataas, madalas na ang bench ang nagiging X-factor dahil kadalasan ang mga stars ay nagkakanselahang isa't isa. Malaki rin ang epekto ng momentum. Ipinakita ng Turkey na kaya nilang magsimula ng laro na nagliliyab tulad ng laban sa Greece kung saan nagtayo sila agad ng lamang.
Pero pinatunayan din ng Germany ang kanilang resiliency, kayang bumawi sa mga pagkakabaon at magpakitang gilas sa second half. Maaaring magtakda ng tono ang unang quarter. Kapag nauna ang Turkey, mapipilitang humabol ang Germany. Pero kung agad na magdikta ang Germany, maaaring mapuwersang bumagal ang laro ng Turkey. Sa usapin ng intangible factors, dala ng Turkey ang emosyonal na hangarin na wakasan ang matagal ng paghihintay para sa Eurobasket glory, habang ang Germany ay may dala ng karanasan at pagiging kalmado, isang core na matagal nang magkakasama. Ang crowd sa Berlin ay isa pang aspeto. Makikinabang ang Germany sa home support, pero kilala rin ang Turkish fans sa kanilang matinding suporta, kaya't siguradong mararamdaman din ang presensya nila. Ano ang prediksyon? Sa papel, halos tie ang laban, pero ang maliliit na matchups at execution ang magtutukoy ng panalo. Kapag nakuha ni Schroeder ang kontrol sa tempo at pumutok ang shooters ng Germany, posibleng makuha nila muli ang European crown matapos ang mahigit 30 taon. Pero ang kombinasyon ng panloob na dominasyon ni Sengun at mainit na kamay ni Osmani ay delikado, lalo na kung consistent ang opensa ng kanilang mga wing. Asahan ng isang dikit na laban, pisikal na depensa at maraming palitan ng momentum. Ang pinakamalamang na resulta ay panalo ang Turkey ng bahagya, maaaring 3 hanggang 7 puntos, kung saan sina Sengun at Osmani ang magiging susi sa mga huling minuto. Sa kabuuan, ang Eurobasket Final sa pagitan ng Germany at Turkey ay inaasahang magiging isang klasikong labanan, isang sagupaan ng dalawang powerhouse na may mahaba at mayamang kasaysayan sa European basketball. Hindi lamang ito simpleng laro, ito ay isang pagsubok ng lakas, taktika at puso ng bawat teams. Parehong bansa ay may malalim na roster na binubuo ng mga veterano at kabataang stars na sabik patunayan ang kanilang sarili sa pinakamalaking entablado ng Europa. Makikita natin ang banggaan ng mga kontrasting na estilo, ang disiplina at precision ng Germany laban sa mabilis at agresibong opensa ng Turkey. Sa bawat quarter, asahan ang pisikalang depensa, matatalinong playmaking at mga highlight-worthy na galaw mula sa kanilang mga star players. Sa ganitong klase ng laro, bawat posisyon ay magiging mahalaga, hindi lamang sa opensa kundi lalo na sa depensa. Isang steal, isang block o isang defensive stop ay maaaring magbago ng takbo ng buong laban. Hindi malayong mauwi ang laban sa overtime, lalo na kung parehong hindi bibitaw ang magkabilang panig. Posibleng maging huling segundo ang magpapasya kung sino ang mag-uuwi ng tropeyo, isang buzzer beater na tatatak sa kasaysayan ng Eurobasket. Ito ay higit pa sa laban. Isa itong makapangyarihang pagtatanghal ng drama, talento at dangal ng bansa. Inaasahan ng huling 10 minutong puno ng tensyon at emosyon, kung saan bawat galaw at puntos ay mahalaga. Higit sa panalo, ipinapakita rin dito ang karakter, pagkakaisa at ang pagsusumikap na gumawa ng kasaysayan.